Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Nakaramdam ka na ng magandang bagay sa buhay mo. Pag inuna mo ang Diyos, yung pagsunod sa Diyos, dito pa lang makikita mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Yun ang dapat nating makita. Hindi mo naman masusukat yung pagpapala ng Diyos sa dain ng kayamanan eh. Akala nung iba, pagka maraming kayamanan, pinagpapala ni El Shaddai. Sabi, yung mga ngaral na yon. Nako, ligaw na ligaw sa Biblia yon. Ang batayan nila ng pinagpapala, yung yumayaman. Ha? Ang batayan nila ng pinagpapala, nagkakotse ng Mercedes-Benz. Ha? Nakabili ng bahay sa Ayala, Alabang. Yun ang batayan nila ng pagpapala. Eh, totoo bang yon? Pakinggan nyo ang sinasabi sa Biblia, sa Lucas, ganito ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kita mo, ang kaligtasan, hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik mo. Magmasid kayong wika ni Jesus. Ilingap ninyong inyong mga mata. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Huwag kang masyadong sakim. Ha? Hakot ka ng hakot ng abuloy, wala sa Biblia. Sabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan ay wala sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Maliwanag ho ba yan o hindi? Hindi mo kailangan paliwanag pa, maliwanag na yun eh. Hindi ang batayan ng pagpapala ng Diyos yung mapakaraib mong pag-aari. Umaapaw. Hindi yun. Ang totoo yung sinasabi sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw. Hindi naman literal yun eh. Pinapakahulugan lang nila ng literal eh. O, atin na niya, hindi literal. Tres gis ni Malakias. Pakinggan nyo. Dinadaya lang ang mga miyembro niyan eh. Basa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ilang pagpapala? Ilan? Isa lang eh. Isang pagpapala, pero anong klase yun? Walang sapat na silid na kalalagyan. Ang tanong ko, kayong nangangaral ng ikapo ngayon, matatakaw sa ikapo, pinapangakuan nyo miyembro, binabasa nyo 3 gis ng Malakias. Literal bang pagpapala yan? Pera ba yan? O, sino ngayon sa inyo wala nang mapaglagyan ng pera? Eh kung yung puno mo, meron pang pinaglalagyan, nasa bangko eh. Kasya pa sa bangko eh. Eh yung sinasabi ng Biblia, hindi literal na pagpapala kasi yun ay pagpapalang walang silid na sapat na kalalagyan. Literal ba yun? Eh yun lang SM eh, baka hindi mo kayang punuin ng pera yun. Ha? Eh ito walang paglalagyan eh. Itong pagpapalang ito, pag inihulog ng Diyos, bibigay ko sa inyo, dumubuksan ko sa inyo ang dulungawan ng langit. Gaano bang kalaki ang langit? May nakakalkula na ba ng laki ng langit? O ang mundo, gaano ba kalaki? Ang mundo, 197 square miles. Ang kanyang buong surface. Ang kanyang karagatan is 140 square miles. Ang kanyang kalupaan is 140 square miles ang karagatan. Ang kalupaan ay 57 square miles. May sukat pa, no? Kaya pag binuksan ng Diyos yung langit,
at inihulog yung pagpapalang wala kang kalalagyan, kung literal yon, kahit sa mundo hindi kasya yun. Pagkalaki-laki ng langit Ha? Kung literal yon. Doon nyo dinadaya mga miyembro nyo, mga buhong. Mga buhong. Ha? Mga salot ng pera ng tao. Mga pastor ng demonyo, matatakaw sa ikapo. Hindi naman batas ngayon yung ikapo. Batas yan sa Israel. At may kalakip na pagpapalang ipinangako ang Diyos dyan. Bibigyan kita ng pagpapala. Isa lang, walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya yung ba pera? Ha? Bahay ba yun? Lupa? Hindi. Walang sapat na silid yun na paglalagyan Walang sapat dito sa mundo na paglagyan ng pagpapala na yon. Hindi literal yon. Ang katunayan, tingnan niyo kayong mga miyembro nagbibigay na ikapo. Natutupad ba sa inyo yon? Hanggang ngayon, nangungutang pa rin kayo Kita nyo na. Kung yan literal, dapat wala nang utang lahat ng El Shaddai. Tama o hindi? Oo, dapat wala nang utang lahat ng Sabadista. Dahil nag-iikapo sila. Yung Mormons, dapat lahat ng Mormons mayayaman na. Buro mo hulugan ka ng pagpapalang walang paglalagyan. Palagay mo na, yung puno nyo, pinagpala na walang paglalagyan. Dapat pati miyembro, matamay. Wala nang pulubi, wala nang squatter. Ang dami ring squatter sa inyo O, di ba? May mga pulubi rin kayo. Ibig sabihin, hindi natutupad yung sinasabi ng Diyos na yung pagpapalang iuhulog niya, walang silid na paglalagyan. Bakit hindi natutupad sa inyo? Kasi hindi naman para sa inyo at hindi naman material yon. Sapagkat hindi naman ang kahulugan ng pagpapala ng Diyos, marami kang pera. Tandaan nyo ang talata 12:15 ng Lucas. Ang sabi ng Biblia, masdan ninyo, ang wika ni Kristo, magmasid kayo. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat iuhulog ko sa inyo. Ay sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya hindi literal yan ang pagpapala ng Diyos. Spiritual yan. At pag yun ang natanggap mo, talagang wala kang mapapaglagyan. Wala kang mapagsidlan ng ligaya. Yung mga pastor na ito, pagka binasa, siksik, liglig, umaapaw. Aba, pakahulugan pera. O umapaw na ba pera nyo? Wala pa naman ako nakita El Shaddai na natatapon yung pera sa dahil sa bulsa. Wala pa naman. Na hindi na matanggap ng bangko sa dami. Wala naman nun. Maaari pa yung leader nyo. Siksik, liglig, umaapaw. Kayo, kulang, pipit, pisa. Nako. Pagka kayo magdirelihiyon, mga kapatid, huwag tayong padadala dun sa bibig ng mga ngaral. Ang kailangan, we must live not by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Bawat salitang nanggagaling sa bibig, hindi ng pastor, kundi ng Diyos. Malamang po akong katanungan. Ano po ang magagawa ninyong hakbang upang mabago ang maraming mga ngaral na ayon po sa inyo ay mga nagpapayaman? Ito, ginagawa ko na matagal na. Ni-expose ko sa TV, yun ang hakbang. Pero hindi mo kayang baguhin lahat yun, iha. Hindi natin sila mababago. At least, ang ginagawa nating hakbang, maagaw natin yung mga tao sa kanilang panluloko. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia na 58:1 ng Isaias. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Utos ng Diyos, sumigaw ka Huwag ka magpipigil. Ipahayag mo ang kanilang mga pagsalangsang. Para pag ipinahayag mo, makaiwas yung tao. Kasi may batas na ganito Unang Tesalonica 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayun. Di kung alam mo na yung katarantaduhan, lalayo ka na. At least, hindi mo man sila mapagbago, yung mga maluloko nila, at least nabawasan. Yun ang hakbang namin ginagawa. Paano po ninyo ipapadama ang pag-ibig kina Periols, Almeida at Sala, karamihan ng mga ngaral? Sapagkat sabi po ng Panginoon, bago ka dumulog sa panalangin,
makipag-ayos ka muna sa inyong kaaway. Oo, hindi ko naman sila kaaway. Kaaway sila ng Diyos. Pakinggan mo. Sa isang talata ng Santiago 4. Kung kaaway ko lang sila, makikipag-ayos ako sa kanila. Pero wala naman akong personal na knowledge sa kanila. Sila wala naman personal knowledge sa akin. Ay, wala kaming personal na away. Ngayon, bakit ko sila kaaway? Kasi kaaway sila ng Diyos. Basa tayo. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Basta't ang mangangaral, kaibigan ng sanlibutan, kaaway ng Diyos yon. Sino ang gumawa na sila'y maging kaaway ng Diyos? Hindi ako. Sila may gawa nun. Masyado silang makasanlibutan, makapera, makamaterial, kaya puro pera hinahakot sa miyembro. O sila gumawa, hindi ako gumawang maging kaaway sila ng Diyos. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Doon sa kanyang mga lingkod. Pag nakakita ka ng kaaway ng Diyos, sabi kasi ng Diyos sa atin, iibigin mo ang iyong kaaway. Your enemy. Pero wala sinabi ang Diyos, love my enemy. Meron ka ba mababasa sa Biblia? Sabi ng Diyos, ibigin mo kaaway ko. Iba ho yung kaaway natin, iba yung kaaway ng Diyos. Ang ipinaiibig sa atin ng Diyos, yung ating kaaway. Pero walang sinabi sa Biblia kailanman, ibigin natin yung kaaway ng Diyos. Kasi pagka sinabi, ibigin mo kaaway ng Diyos, si Satanas. Kaaway ng Diyos yun eh. Pati mga ministro ni Satanas, kaaway din ng Diyos. Ibigin mo ba yung mga yon? O ano sabi ng Diyos, pagka yung mga tao ay kaaway na niya, hindi mo, iba yung personal mong kaaway kaysa doon sa kaaway ng Diyos. Pagkakaaway ng Diyos, ano sabi? 19:2 na 2 Kronika. Pakinggan niyo. At si Jehu na anak ni Hanani na tagakita ay lumabas na sinalubong siya. At sinabi sa Haring Hosapat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yung mga napopoot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapootan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Sabi ng Diyos, iibigin mo ba yung masasama? Tutulungan mo ba yung mga napopoot sa Diyos? Dahil dito, sumpa ng Diyos ang sasayo. Mahirap ibigin yung kaaway ng Diyos. Nakakatakot yun. Kaya, I would not even try. Kung sila magbabago. Kung babaguhin nila, hindi na sila manghihingi sa daan ng pera. At hindi nila hihingan ng abulo yung mga kawawang wala nang makain. Mayayaman naman sila. Maaari makipagkaibigan ako sa kanila. Kasi alam mo, no, may kawikaan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Baka makipagkaibigan ako rin, mahahawa pa ako rin Kawawa naman ng mga tao sa Pilipinas. Puro na lang manggagancho mapupunta rin sa Pilipinas. Hindi dapat na makipagkais. Alam nyo, dapat doon kagalitan Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Napupuotan Diyos doon sa mga kalikuan Lalo na pag ang mga karalang gumagawa ng katarantaduhan sa miyembro, napupuotan Diyos. Pagka gano'n, napupuotan Diyos doon sa mga ganong masasama, huwag kang makikiisa ron. Kaya ako, yung kinapupuotan ng Diyos, inihahayag ko yun. Sapagkat utos ng Diyos, huwag kayong makibahagi. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang nagawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Kita, pinapasawata nga Ay, hindi ka pwedeng makibahagi, kundi sawatain mo. Kaya nga, kung magagawa ko lang na yung mga pastor na yan ipagtatalikot, ikulong, ay, kukulong ko talaga. Kaya lang, wala sa batas ng tao at wala rin sa batas ng Diyos na ikulong mo yan. Ang sabi nga ni Kristo, nung naghihimagsik na sa galit ang mga apostol, nagdaramdam na sa panluloko ng manlulokong pastor, ang sabi ni Kristo ganito, Mateo 15:14. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Aanin natin, babarilin? Sabi ni Kristo, bayaan niyo sila. Hindi mo mapipigil Talagang ang profesyon nila ay manloko. Di pabayaan mo. Kaya lang warningan mo yung tao dahil baka sakali yung bulag makakita, wag silang paakay. Bulag yung umaakay, bulag ang inaakay.
Kapwa sila mahulog sa hukay, kawawa naman sila. Yun ang hakbang namin. Buksan ng kaisipan ng kapwa. Masasabi niyo po ba at mapapatunayan sa lahat ng tao o sa buong mundo, dito lang sa iglesia ito ang nagtuturo ng katotohanan? Hindi ako magpapatunay na ang iglesyang ito nagtuturo ng katotohanan. Kasi bawal yun eh. 10:18 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Pagka tayo mismo pumupuri sa sarili natin, pangit yun eh. Bawal pa nga ng Diyos yun eh. 27:2 ng Kawikaan. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. O, kita mo, bawal yun eh. O nga, sino magsasabi sa atin kung alin ang iglesyang katotohanan? Unang Juan 5:9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sino magpapatotoo? Ang Diyos. Ang Diyos lang naman na makapagsasabi kung sino talaga ang totoo eh. O anong sabi ng Diyos tungkol dun sa totoo? 21:13-15 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Yan ang totoo. May patotoo eh. Totoo ba o hindi? May patotoo eh. Ulitin natin. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ano yun? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na wag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ayun ang totoo. Hindi nag-iisip na isinasagot. Ang isinasagot, bigay ng Diyos na karunungan na hindi kayang tutulan ng lahat ninyong kaalit. Yun ang hanapin nyo, yun ang totoo. Eh, sino yun? Di hanapin nyo. Ang sabi po ng iba, narinig ko po tungkol sa inyo, kayo raw po ay isang commentator at puro pamimintas. At ito pa po, ano ba ang katangian, yung po, tanong po yun, kayo po ba'y tinatawag na commentator? At isa pa po, ano ba ang katangian ninyo bilang mga ngaral na makikita sa Biblia? Thank you po. Hindi naman ako magsasalita ng, tinatanong lang naman ako, kaya magsasalita ako. Hindi naman ako magsasalita para buhatin ko ang sarili ko, ano? Ano raw ang katangian ko bilang mangaral ng Biblia? Ako lang ang mangaral na walang kodigo. Libutin mo sila lahat, may kodigo sila. Pero ako naglilingkod ng walang kodigo. Siguro katangian ko yun dahil ako lang ang nakikita kong masama naman yata yung buhatin mo yung sarili mo. Pero pagpalagay nyo lang ako wala sa sarili. Sumasagot ako. Palagay nyo, wala akong sarili. Para akong luko-luko ngayon. Kaya ako sinagot. Kasi hindi ko naman dapat sana sagutin ng ganito eh. Pero nasa Biblia ganito. Pakinggan nyo. Sila bagay mga ministro ni Kristo? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Tama. Ministro ba sila ni Kristo? Sabi ni Pablo. Nangungusap naman akong parang nasisira ang bait. Lalo naman ako. Bakit? Ikaw, ministro ka kamot, tatatlo alam mong talata eh. Ako pa hindi. Yun ang sabi ni Pablo. Pero nangungusap akong parang nasisiraan ng bait. Pinangunang muna ni Pablo kasi hindi mo dapat talagang sabihin yung katangian mong pansarili. Ngayon, doon sa salisa, sinasabi, ako raw komentarista. Hindi ako komentarista. Mamamahayag ako ng katotohanan. At alam nyo, mamamahayag, a reporter of truth, dalawa ang kanyang inire-report. Yung mabuti at pati yung masama. Ganun ang Biblia. Ang Biblia ang larawan ng katotohanan, lahat ng kabutihan nandito. Pero lahat ng sukdul na kasamaan nandito rin para mabigyan ka ng pagkakataong mamili between good and evil. Ganun ho ang pagka-reporter ko. I report the truth. I report lies. Sinasabi ko ang totoo, sinasabi ko ang kasinungalingan para makita ng tao kung ano ang pagpipilian nila sa dalawang bahagi ng buhay. Yan po. Yun po ang sagot ko. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain din po kayo ng Diyos.
Ang tatanong ko po, kung lahat po ba ng tao na kahit hindi po Kristiyano magkakamit ng salvation, kasi alam po natin na maraming hindi Kristiyano ang nabubuhay ng payak na pamumuhay. Hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos, pero may mabuti silang mamuhay. Doon sa particular na sinabi mo, sasabat ako, no? Na hindi sila naniniwala kay Kristo, no? May hatol na ang Biblia doon eh. 3:17 ng Juan. Pagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tuloy. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ayun. Doon sa particular na yon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ano? Ngayon, sa tanong mo, meron naman mga iba-ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, no? Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, diba? Yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun may budhi ang tao Meron tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi. Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masama at mabuti Meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam na masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yun, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Pagdating mo, kumakawag ang buntot noon, didila-dilaan ka. Diba? Yung inahing manok, marunong nang mabuti yun. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man, may alam na mabuti, tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon doon sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Kasi yung paghatol, yun rendering of judgment Ang Diyos justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisahin, sumampalataya ka ba sa akin? Sa aking anak at ikaw ba'y umanib sa iglesia? Wala nga ho kung alam na iglesia, Panginoon, di ko narinig O papa, sisisihin mo ba yun Wala pa naman Biblia na Pilipinas noon. Hindi pwedeng yun sisihin. Kaya ang Diyos na ang bahala ron. Kung ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yun? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan na ayon sa iyong budhi, yun ang ihahatol sa'yo. Kaya you have a chance. Follow up pa po yung... Sige. Kasi marami pong nagsasabi na kahit ano namang reliyon mo, basta sumasamba ka sa Diyos, sumasamba ka sa Kristo, maliligtas ka. Tulad po ng sa lolo ko, yung lolo ko po dati, lasinggero po yun.
malakas manigarilyo. Pero nang sumali siya sa isang reliyon, hindi ho dito, nagbago na ho siya hanggang ngayon. Paano yung... Sabi kahit sa ang relihiyon ka sumali, basta't gumagawa ka ng mabuti, maligtas ka rin. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kahit sa ang relihiyon, ang umaakay doon ay bulag. Sabi ni Kristo, ang umaakay bulag, inaakay bulag, kapwa mahulog sa hukay. At hindi batayan yung nagbago ka. Baka nagbago sa'yo, panlabas na anyo, yung puso mo, hindi. Hindi batayan yun. Merong mga nagpapakabuti, hindi maliligtas 1:19 ng unang Korinto. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Itatakwil ng Diyos yung kabaitan ng mababait. Pag wala ka dun sa katwiran ng Diyos, kahit gaano ka kabait, mabait ka lang pantao. Sumali ho sa Elsa na yun. Yun, lolo ko sa Elsa. 16:19, pakinggan mo. Meron mabait, pantao lang, mali naman ang pananampalataya. Basa. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Hindi batayan yung mabait ka sa tao? Hindi nadakila ka ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos Kaya kailangan yung pananampalataya tama. Kasi yung maling pananampalataya, ikapapahamak yun Pag mali pananampalataya mo, 3 itlog, 3 talon, wala sa Biblia yun, hindi ka maliligtas doon. Ayun lang Thank you. Salamat din kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Doon po sa sinabi niyo doon sa mga namayapa. Sa ano? Sa mga namayapa po, yung kanilang mga remains na sila po ay nasa alabok pa. Paano po yung sinabi ni Kristo yung sa kanyang yung Lazarus and the rich man? Sino? Lazarus po at saka yung mayaman. Na doon sa bosoms of Abraham at saka doon po sa Hades. Saka yung pong sinabi niya doon sa nasa kanang kamay niya na kakasamahin niya sa paradise. Ayun kasi po ang sasampu ngayon yung kanilang mga espiritu. Sino ang tinatanong niyo yung kasi po yung kakasamahin kita sa paraiso, sabi niya? Kasi po yung mga namayapa sa ngayon, ang sabi niyo po ay nasa kanilang mga kinalalagyan sa libingan. O paano po naman yung mga yung doon po sa pangaral ni Kristo yung mayaman at saka yung pulubi. Na nang namayapa sila, natagpuan niya sarili niya na nasa paghihirap. At saka yung si Lazarus, kino-comfort naman ni Amang Abraham. Tapos yung pa pong... Yung nasa kanan niya. Ang sabi naman kasi ron Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. You will be with me in paradise. You will be with me. You will be with me. Ang katunayan ito, akala nung iba rong kapatid, diretso-diretso na pumunta sa paraiso yung ang tawag nila doon si Dimas Si Dimas. Tawag nila ron si Dimas dire-diretso na raw sa paradise, Mali yun, kapatid, mali. Alam mo ba't mali? Si Jesus Christ hindi naman nagpunta agad sa paradise Pagkamatay niya, bumaba muna siya sa malalim. Tapos, nabuhay siya after 3 days and 3 nights. Pagkatapos, 40 days and 40 nights pa siyang nakisama sa mga apostol. Kung si Dimas dumiridiretso na lalabas, nauna pa si Dimas sa kanya ron. Naiwan niya si Kristo rito. Di ba gano'n? Yung salita doon, will be in the future. Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan dadating yung magkakasama? 4:16 ng Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap
upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Doon pa lang natin makakasama ang Panginoon after the resurrection. Kaya may pagkabuhay na maguli. Eh ngayon, ang tanong mo pa isa, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw sa paradise. Hindi pa, ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una. Sa 11 ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit sabay-sabay. Pati yung mga naunang namatay hanggang ngayon hindi pa yun pinapapunta sa langit. Pakinggan mo diyan sa Ebreo pa rin. Sa pananampalataya ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos ng una, namatay silang lahat, hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Ay wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga wala pa rin Ngayon, paano naman yung si Lazaro at saka yung mayaman na kung tawagin ng Katoliko si Dibes, asan yun? Sabi sa Biblia, dinala siya sa sinapupunan ng amang Abraham. Alam mo kapatid, ito'y isang bagay na symbolic, hindi literal. Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Sino ba naman si Abraham? Bakit dun sa sinapupunan? Si Abraham patay pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ba't ganon? Kasi simboliko yun na ganon ang mangyayari sa tao. Na si Abraham symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi ng lahing maliligtas si Abraham Siya ang ama ng pananampalataya ayon sa Biblia. Ngayon, nung mamatay yung dinala sa sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in regarding human beings, na mula sa mundong ito makakarating doon sa glory. Pero yon, sinasakop na nun ang lahat ng pangyayari mula sa pagkapanganak mo hanggang sa makarating ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nangyari na agad ngayon yun. Kasi po nakiusap pa yung nasa Hades. Sabi niya kung pwede si Lazaro pabalikin sa lupa kasi may mga kapatid pa siya nabubuhay. Oo, nabubuhay. Na kung baka babalik sila, baka sakaling maniwala po. Baka sakaling maniwala. Ano naman ang sagot ng amang Abraham? Anak, nandun si Moises at nandun din ang mga propeta. Kung hindi sila maniniwala kay Moises at saka sa mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may isa pang patay na mabuhay. Tingnan mo yung time na tinutukoy, Amang Abraham, meron pa po ako 5 kapatid na lalaki. Baka sakaling kung may isang mabubuhay mula sa patay, maniwala sila. Sumagot ang aman si Abraham. Nandun si Moises at ang mga propeta. Kailan yun? Therefore, hindi pa time ni Kristo yun. Panahon pa ng mga propeta at saka ni Moises. Pag hindi sila nakinig kay Moises at sa mga propeta, kahit mabuhay pa isa sa patay, hindi sila makikinig. Therefore, kung kukunin mo yon sa time element, lumalabas, nangyari yung pangyayari na yon bago pa ang panahon ni Kristo. Di ba? Kasi panahon pa ni Moises. Basahin natin. At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanla'y patotohanan niya,
baka pati sila'y maparito sa dahong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Tamo. So mga ang time element yan, sa panahon pa ni Moises at mga propeta, hindi yung Christian era, no? Eh ngayon, kung ililiteral mo lahat yung mababasa mo dyan, magkakakontra-kontra. Bakit? Eh kasi, lalabas yung patay, may malay. Nakikipag-usap pa. Eh sabi sa Biblia, wala lang malay patay. Nueve Gs. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan. Di pagka ang tao pala patay, walang malay. Lumalabas doon, may malay eh. Di ba? It will be contradicting other verses of the Bible if you have to interpret it that way. Kaya hindi ganon ang pagkilala sa Biblia. Yan eh, ang pangungusap ni Kristo kung minsan naglalarawan ng hinaharap na pangyayari. Ganon may mga ganong pangungusap ang Panginoong Jesus. Kung iaano nating literal, as is, maraming kokontrahing karugtong sa Biblia. Mababaliwala yung ibang mga talata sa Biblia. Dahil sa Biblia, sinasabi, wala nang mala yung mga sumakabilang buhay na. Yun ang sinasabi. Kaya hindi po ganon. Yung paglalarawan ni Kristo ng kabuuan ng pangyayari sa human race. May mapupunta ron, may mapupunta ron sa kabila. At meron din namang mga tao na sinasabing yung kanyang pagkipagkatwiranan kay humihingi sila ng awa. Pinatunayan na ni Kristo yun eh. Kahit isa ay mabuhay sa patay, hindi rin maniniwala. Si Kristo ngayon nabuhay na sa patay, ayaw pa maniwala eh. Nabuhay na siya sa mga patay, ayaw pa rin siyang paniwalaan. Nagkatotoo yung sinabi niya. Magandang gabi po, Kylie. Itatanong ko lang po sana yung pakilinaw lang po yung Hebreo 2:9. Parang kumukontra po yung 1:4. 2:9 ng Hebreo sa kontra sa 1:4. Apo. Basahin natin 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatwid ay si Jesus. Sa 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayun. Si Jesus ginawang lalong mabuti kaysa mga anghel. Bakit? Ando naman yung dahilan eh. Sapagkat nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Kagaya ng pangalan ng mga anghel. Mikael, Michael, the Archangel, si Gabriel. O ano-ano pang pangalan? Yung kay Kristo, Jesu Kristo. Mas marangal ang pangalan ni Jesus Christ kaysa sa mga anghel. Kasi walang anghel na appointed Salvador o tagapagligtas. Samantalang si Jesus Christ, the anointed Savior. Jesu Kristo. Jesus Christos. Appointed o anointed Savior. Ang mga anghel walang tagapagligtas eh. Kaya mas magaling yung pangalan ni Kristo. Mas mabuti siya sa kalagayan dahil mas magaling ang kanyang pangalan kaysa mga anghel. Nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Parang sinasabi puro na mas mababa siya ng kaunti. Di puntahan uli natin ang 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Alin yung ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel? Tuloy. Sa makatwid ay si Jesus. Na
na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian. Kaya siya ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel, sa makatwid bagay si Jesus, yung katawan tao, no? Yung nagkatawan tao. Kasi nagbatas siya ng kamatayan. Kasi ang mga anghel walang kamatayan eh. Kaya he is made lower, a little lower than angels kasi nagbatas siya ng kamatayan. Ang katunayan, ibalik mo sa kabilang talata. 20:35. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel. Palibhasay. At sila'y mga anak ng Diyos, palibhasay mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayun. Sapagkat hindi na sila mga mamatay pa, magiging kahalintulad na sila ng anghel, sapagkat sila'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang ginawa siyang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, yung kasing kanyang katawan tao, yung Jesus na nagkatawan tao, dumanas yun ng kamatayan. Salamat po. Kaya ang anghel di namamatay. Pero sa pangalan, mas mataas siya sa mga anghel. Miski sa kalagayan, in the total being of Jesus Christ, mas mataas siya sa anghel. 1:5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kita mo, ipinapasamba siya sa anghel. Isang maiksi na lang po, na follow-up question lang po dun sa tanong po ng isang kapatid kanina na paano po yun si Enoch at si Elias na hindi nakatikim po ng kamatayan? Nasa langit na po ba yun? Sino nagsabing hindi nakatikim ng kamatayan? Parang narinig ko rin po yun. Hindi. Nakamatay nga. Basahin natin. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Inilipat siya para huwag makita ang kamatayan. Dinala siya papunta, tinaas. Paga si Elias, Pero ano ang assessment ni Pablo? Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Namatay din pala. Namatay din. Dinala lang doon pero namatay din. Inalis lang dito sa mundo. Kaya mali yung paniwala ng iba, nandun na raw si Elias at saka si Enoch nandun na. Kung nandun si Elias at si Enoch, lalabas nauna pa sila kay Kristo ron. Hindi ako papayag nun. Bakit? Hindi papayag ang ama nun. Bakit? Dapat si Kristo laging una. Kaya hindi siya pwedeng maunahan sa langit, galing sa lupa. Gusto niyo mabasa batayan? May batayan yun eh. Hindi dapat maunahan si Kristo sa anumang bagay. Kung lalabas, nauna pa sila kay Kristo, lalabas doon sa punto na yun, naunahan nila si Kristo. Meron talata sa Bibliang nagpapatotoo na si Kristo dapat una lagi. Kaya mula sa lupa, ang unang nakaakyat sa langit si Kristo. Po ako ng mga ilang katanungan po. Ako po'y isang dating Katoliko sagrado. Tapos naging born again po. Tapos naging born again. Tapos ngayon po nandito po sa inyong iglesia ng Diyos at nakakapang-4 na araw na po ako ng indoktrina. Ito po ang una kong katanungan. Pagdating po ng last judgment o paghuhukom, ang mga hinirang po ba o mga lingkod ng Diyos ay mahahatulan din kagaya ng mga masasama sa sanlibutan? Yung mga hinirang? Alam niyo yung hinihirang, let us define first what is hinirang. Doon sa Roma 8. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya
ay kaniyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ayun. Ang mga hinirang na tinutukoy ng Biblia, yung mga taong ginanap, inaring ganap, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, yan ang mga hinirang. Kumbaga, they are especially chosen people. Pagkatapos ipinaris nila sila kay Kristo para si Kristo ang maging panganay sa lahat ng magkakapatid. Yan ang sabi doon sa 29. Pagka ikaw kay Kristo, yun talagang Kristo, hindi yung Kristo-Kristuhan ng iba-ibang iglesia ngayon. Pagka kay Kristo ka, hindi ka nakasali ron sa paghuhukom, hindi ka kasali. Pakinggan nyo. 8:1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ayun. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. What does that mean? Na pag nakay Kristo Jesus ka, wala ka ng hatol. Pakinggan nyo sa 11 ng Korinto. Ganito ating mababa. Tatapwat, kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Kaya ngayon pa, mga Kristiyano, pinapalo na ng Diyos, pinagsasabihan na ng Diyos, hinahatulan na tayo ngayon pa para huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Therefore, we will not be there in the judgment day for the world. Yung mga Kristiyano, hindi makakasamang hatulan sa sanlibutan. Kaya ngayon pa, sa mundo pa lang na ito, pagka gumawa ka ng hindi tama, Kristiyano ka, pinapalo ka na ng Diyos agad Pakinggan nyo. Sa 12 ng Hebreo 5. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Bakit? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ng kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Sapagkat na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Tatapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Yung tunay na anak, yung hindi anak sa ligaw, yung bastardo, yun pinaparusahan nyo ng magulang ganun din naman ang Diyos, ang pakikitungo niya sa mga anak niya, dito pa lang sa mundo, sa buhay na ito. Pag nagkamali ka, minsan, kamala-mala mo na walang kang trabaho. Naalala mo tuloy, nagkamali ka pala. Minsan, nagkasakit ka. Mala-mala mo, nasugatan ka. Gumagawa ka kasi hindi tama, nasugatan ka. Natapilo ka, ganun. May mga paraan ng Diyos para ipamalay sa'yo na ikaw ay nagkakamali. Kaya wag mo ikang wawaling bahala ang parusa ng Panginoon. Huwag ka man lulupaypay pag pinagwiwikaan kanya. Sapagkat hinahampas niya ang bawat kinikilalang anak at ang bawat iniibig. Bakit niya ganun ang trato sa atin? Kasi para wag na tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kaya yung nakay Kristo Jesus, ngayon pa, sabi ng Biblia, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Actually, pagdating ni Kristo rito, hindi naman tayo hukuman Kukunin na yung maliligtas Yun ang tinatawag nila rapture. Pagdating ni Kristo, kukunin yung maliligtas, dadali na. Kaya saan ang paghuhukom doon? Wala. Pagkatapos ng 1,000 years, doon lang maghuhukom. At ang huhukuman, yung mga taong naiwang masasama. Yun. Sa ngayon po, habang hindi pa po sumasapit ang paghuhukom, saan po ba nalalagak o naghihintay ang mga kaluluwa o espiritu ng mga taong nangamatay na mula pa nung lalangin ng mundo? Habang wala pa ang paghuhukom, yung pagkabuhay na maguli, habang hindi pa nabubuhay na maguli, yung alabok nandyan, nasa mga libingan, yung iba naman nasa dagat, yung kinain ng mga tating, yung nalubog ng mga barko, andun. Pagdating ng paghukom, lalabas yun. Yun namang espiritu, nasa Diyos yun Pagdating ng paghukom, ganito gagawin ng Diyos. Sa 37 ng Ezekiel.
Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay. Ayun, di ba bago maghukom, mabubuhay ang mga tao? Ang sabi ng Diyos, yung mga buto na tuyo na, disintegrated na, decomposed na, papasukin ko hininga, bubuhayin ko yung buto, lalagyan ko yung litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko yung balat, tatakpan ko ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. Yun ang sinabi ni Jesus sa 5:28 ni Juan. Basa. Huwag ninyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas. Ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawan ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Yun. Lalabas yun sa mga nasa libingan, lalabas yun. Sa dagat din, lalabas. Pakinggan nyo. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kita nyo, kahit saan naman nandun namatay, pati yung nasa space makukuha yun para yun mabuhay mag-uli. Basa. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kita mo, pag sumampa ako sa langit, nandiyan ka. O di pati yung mga nangamatay sa space, ay hindi makakatakas yun. Pagdating ng paghukom, pag bubuhayin lahat yan, mga yan, para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Brad, yung pong kanilang kaluluwa, may kaluluwa po bang tao? Ang kaluluwa po, yung pagsasama ng laman at ng espiritu. Di ba? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Ang kaluluwa, yung totality of our being with all the emotions, mga senses, yun ang kaluluwa. Yun yung kabuuan na yun. Salamat po. Kaya pag nabuo na yun, buo uli. Ayon po doon sa nangimbita sa akin tungkol naman sa ibang reliyon din, na si Kristo ay hindi pinaniniwalaan na Diyos, kundi ay tao. Ano po ang ni Kristo? Siya po ba'y tao o talagang Diyos? Meron ng tao, meron Diyos. Oo. Ang tao, yung katawan, pakinggan nyo, uno-uno. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ano ho yung verbo? Sabi, ang verbo ay Diyos. O ano nangyari sa verbo na Diyos? At nagkatawang tao ang verbo. O yun, yung verbo na Diyos, nagkatawang tao. Therefore, may Diyos yung verbo. May tao. Alin? Yung katawan. Tao ba yung verbo? Hindi. Diyos nga yun Kaya lang nagkatawan tao. Binalot ng katawan tao ng lamang. Kasi yung verbo, ang kahulugan nun ng logos, ang kahulugan nun salita. Kung basta na lang magsasalita sa isang tabi ng punong mangga, baka magpulasan yung mga tao, hindi makikinig, matatakot baka akala multo pa Kaya nagkatawan tao yung verbo para yung salita makarating sa tao. Kung ang pangangaralan lang ay kalabaw, di magkakatawang kalabaw yun, di ba? Pero kung tao ang pangangaralan, nagkatawang tao. Kaya may tao ho talaga. Ang tao yung katawan, pero yung nasa loob ng Diyos yun. Pakinggan nyo, Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa kahayagan sa laman, nandoon ang nananahan ng buong kapuspusan ng pagkadiyos. For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Doon sa katawan, nandoon ang fullness of Godhead. Ang kapuspusan ng pagkadiyos.
Kaya kung may tao, meron Diyos. Ang tao, yung katawan. Yung Diyos, yung nandun sa loob. Nagkatawang tao. Kasi ang paniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. At ang tunay na Diyos ay ang Ama. Ay, Ama talaga naman yung tunay na Diyos yung Ama eh. Oh. Yun namang anak ng Diyos, hindi ba tunay na Diyos din yun? Ay ayaw pong maniwala Siyempre, sila na pagka Diyos tunay si kang Kristo. Pilipino, ang anak mo, tunay na Pilipino rin. O, di ba? Pag tao ka, ang anak mo, tao rin. O, di ba? Pag makalabaw, ang anak kalabaw din. Ang Ama ay ang Diyos. Si Kristo yung anak ng Diyos. O, Diyos din yung anak. Ang katunayang, Diyos nga yung anak. Pakinggan nyo. Sa 1:18 ng Juan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, sabi doon, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak. Ano ho si Kristo? Bugtong na anak. Di anak ng Diyos na kabugtong-bugtungan kaisa-isa. Ba naman tao, Diyos ang nanganak. Siyempre, Diyos ang ipanganganak. Anak ng Diyos Kaya Diyos yun. Ngayon, kung meron tao, yung ipinanganak ng tao, yun ang tao. Magandang gabi po, brother. Po. Tatanong ko lang po kung ano po ang paraan ng isang tao para mapalapit sa Diyos Ama sa langit. Kung paraan ng tao, walang kwenta yun Yung paraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya, yun ang pinakamaganda. Ano Di po ba yun? maganda yun, ano? Opo. Sige. Sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin. Ayun. Hindi pwedeng ang tao lumapit sa Diyos Hindi mo, ikaw mismo, lalapit ka sa Diyos, hindi pwede. Bibigyan kita halimbawa, lumapit ka kay Presidente Ramos, hindi pwede. Bawa nakita mo siya, lalapitan mo, baka mapahama ka. Sasabating ka ng mga gwardiya nun Kasi respetableng tao yun Importanteng tao yun. Kaya hindi basta-basta nalalapitan. So much so with the Lord. Hindi ka pwedeng makalapit through your initiative. Hindi. Sa panalangin po. Hindi. Tama na, pabayaan mo muna ako, kapatid. Pinapalawak ko lang yung kaalaman mo. Sa iyong kagustuhan, hindi ka pwedeng makalapit sa Kanya. Walang kapangyarihan ng taong makalapit sa Diyos. After all, napakadakila niya para tayo mismo lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin, maliban ng iyong Ama, ilapit siya sa akin. Therefore, ang Diyos pala ang gagawa ng paraan para tayo malapit sa Kanya. Yan, Ngayon, paano yun? 26:18 ng gawa ng mga apostol. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayun. Ang paraan pala para tayo makalapit sa Diyos, madilat yung ating mata. Upang umalis tayo sa kadiliman, bumalik tayo sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, bumalik tayo sa Diyos. Ang paraan, madilat ang mata. Ba't kailangang madilat ang mata? Bakit ano ba ang mata natin? 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, si Satanas yun, yung Diyos ng sanglibutan, ginawa niya, binulag niya, alin? Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya pala kailangan idilat yung mata natin, binulag pala ng demonyo yan sino yung nabulag? Yung mga hindi sumasampalataya. Kaya para maalis yung pagkabulag, kailangan sumampalataya ka. Pag sumampalataya ka, madidilat ngayon mata mo. Pag madilat na, matututo ka ngayon ng paglapit sa Diyos, Yun ang paraan ng Diyos, didilat muna mata mo. Pag matututo ka ngayon, makakaunawa ka, ibig sabihin, madilat ang mata. Lalapit ka na ngayon sa Diyos. Pag lumalapit ka na sa paraan ng Diyos, ano ang sabi ni Kristo? Sapagkat ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin,
sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ayun. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, lalapit sa akin. At yung lumalapit sa akin, hindi ko tataboy kahit sa anong paraan. Kasi, kaya ka nakalapit dahil ang Ama na ang gumawa ng paraan, binuksan ng mata mo eh. Yun ang kailangan. Mabuksan ang mata at sumampalataya. Doon ka makakalapit. Kasalanan po ba yung uminom ng alak? Hindi. Kung mamamatay ka na, pwedeng uminom ng alak. Pakinggan. Bigyan mo ng matapang na inumin. Siya na handang manaw. Yung malapit ng pumanaw, pwede nang painumin ng alak yun, kahit lasingin mo na yun eh. Ganito kasi sa Israel nung una, wala sila nung yung tinatawag natin ngayon na yung demerol, mga hindi, yung demerol, yung mga yung Valium, ano tawag doon? Tranquilizers. Wala sila noon. Ang isang known tranquilizer sa Biblia, to ease pain. May nararamdamang masakit yung gustong malapit ng mamatay. Inutos ng Diyos, painumin na ng matapang na alak. Ngayon, kung hindi ka naman mamamatay pa at maglilingkod ka sa Diyos, dapat ka bang uminom ng alak? Pakinggan mo sa 1 ng Lucas. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo. Gusto mo bang mapuspos ka ng Espiritu Santo? Siguro wala naman taong ayaw mapuspos na Espiritu Santo. Kung gusto mo, wag ka inom ng alak. Tinan mo ako, hindi ako umiinom ng alak. Baka sabihin nyo, ano ibig mo sabihin, Mr. Soriano? May Espiritu Santo ka ba? Meron. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo. 1:23 ng Kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Pag meron kang espiritu ng Diyos, makikilala mo ang salita ng Diyos. Kaya ang pruweba ko na ako'y may espiritu, nakilala ko yung salita eh. Ang totoo nga, kahit patayin mo yung ilaw, babasahin ko sa iyo yung salita ng Diyos eh. Eh bakit nangyari sa akin yon? Nakilala ko yung salita, natandaan ko yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ako umiinom ng alak. Palagay ko kung lasenggo ko, hindi ko matatandaan ng Biblia. Kagaya ng mga pastor ngayon, malasenggo karamihan dyan eh. Tamo kong mangaral at lasing din. Di ba? Talon tayo, 3 talon, mga kapatid, 3 talon. Mga lasing yung mga pangangaral nila eh. Kasi walang Espiritu Santo dahil umiinom talaga sila alak. Kaya lingkod ng Diyos, lalo na yung gusto mong magkaroon ka ng Espiritu, huwag ka inom ng alak, ni matapang na inumin, sabi sa Biblia. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Paano nyo papaliwanag yun nasa Isaiah 53, 3 hanggang 5 po? 53, 3 hanggang 5. Sapagkat siya'y tumubo sa gitna. Bakit basa? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay, ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ano ang pag-uusapan natin doon, kapatid? Hindi ko kasi dati meron ko kayong binigay, binitiwang salita na mayroon mo ba kang mababasa na
sinabi ng Panginoong Diyos na si Kristo ay tao. Ayan ho, sa Isaiah 53:3 hanggang 5. Ibig sabihin siya ay tao sa bihasa, sa karamdaman. Kaya nga pinaumpisahan ko sa 2, kasi 3 lang ang sinabi mo eh. Sabi sa 2, siya ay tumubo sa gitna natin. Saan ba siya tumubo? Saan ba siya lumitaw? Di ba sa Israel? Payag ka ba ron? Pakinggan mo sa 9:4. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Sa kanila, sa Israel, mula ang Kristo ayon sa laman. Tama yun. Doon nagkatawan tao si Kristo eh. Kaya meron talagang tao. Yung galing sa laman, Israelita siya sa katawan eh. Tao talaga yun. Pero ulitin natin, nasa kanila ang mga magulang. Nasa kanila ang mga magulang. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Diyos pala yun eh. Sa Israel lang nagkatawan tao. Nagkatawan tao lang. Kasi ang sabi ni San Juan, nang pasimula siya ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos, hinubad niya ito. Nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa mga tao. Hindi talaga tao, nakitulad lang. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasuno rin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Basahin natin, baka akala may wala yun eh. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Meron ba naman taong kapantayan Diyos? Ito kapantay eh. Pero hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad siya sa mga tao. At para magawa niyang makitulad sa tao, nagkatawang tao. Hindi nga tao, nagkatawang tao eh. Meron ba naman tao na nagkatawang tao pa? Ikaw ba, tao ka talaga? Sabihin ko pa ba, nagkatawang tao ka? Talagang tao ka, hindi ka nagkatawang tao. Ito, may kalagayang hindi tao. Nagkatawang tao. Dati kasi, pantay sila ng Diyos eh. Hinubad niya yon. Nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Kaya hindi siya talagang tao. Di ibig sabihin, di magiging dalawa na ang Diyos. Alin magiging dalawa ang Diyos? Kasi ang Ama, si Kristo. Paano yung nasa Isaiah 45:21? 45:21, basahin natin. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Sino yung tinutukoy doon, kapatid? Ang Ama po. Ang Ama. Sabi niya, ako ang Panginoon, walang iba liban sa akin. Sabi niya, walang ganap na Diyos na katulad ko at walang ibang tagapagligtas. Sabi niya, Di ba? Tanong, kailan niya sinabi? Hindi pa ipinakikilala si Kristo noon. Pero nung ipakilala si Kristo, ipinakilala si Kristo yung tagapagligtas. Pag ayaw mong tanggapin na wala ng ibang Panginoon at wala ng ibang Diyos, lalabas, wag mo rin tanggaping tagapagligtas si Kristo dahil wala na ring ibang tagapagligtas, di ba? Pero bakit natin tinatanggap, pagdating ng bagong tipan, bakit natin tinatanggap may isa pang Panginoon? Dalawa eh. Ang Panginoon, dalawa eh. Yung Ama, Panginoon ng langit at lupa. Si Kristo naman, Panginoon ng mga Kristiyano. Di dalawa? Bakit naging Panginoon si Kristo? Gs 36.
pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Di ginawa pala siyang Panginoon. Nung araw, wala pang ibang Panginoon, gumawa siya ng isa pa. Di naging dalawa. Masama bang dalawa ang Panginoon? Hindi. O ngayon, nag-iisa siyang Diyos, gumawa pa siya ng isa. Di naging dalawa sila. O, parang wala naman tayong tutundog. Gumawa siya ng iba. O, di ba? Ang katunayan nga, maraming Diyos O, eto pa isang ginawa niya. Basa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Diyos ba si Moises? Yung ama ang gumawa sa kanya para maging Diyos yan ni Faraon Diyos siya o hindi? Huwag mo naman sabihin Diyos-Diyosan si Moises. Ang Diyos ang gumawa sa kanya para siya maging Diyos. Kaya yung tao, pwedeng gawin Diyos, at yung Diyos, pwedeng magkatawan tao. Pwede yun. Lang. Salamat po. Salamat din, kapatid. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay magbibigay po malapit na po ang December, hindi po ba? Malapit na ang December. Disyembre. Opo. At karaniwan sa nakamulatan natin bilang Kristiyano ay yung tinatawag na Pasko. Lately, nalaman ko na ang Pasko pala ay isang pagan celebration. Dapat po ba nating ipagdiwang ang araw na ito? Kung ang pagdiriwang po ay ipapattern natin sa pagan way of celebrating Christmas, hindi po dapat. Kasi anumang bagay na pagano ay labag sa Diyos. Ano po bang tunay na pag-celebrate ng Christian? Kasi sa ayaw natin sa gusto, meron talagang Pasko Yung Paskwa. Paskwa. Which means peace. O Passover. Doon ho nang galing yung mga salita na yun Passover o peace. Paskwa. Nangangahulugan lahat yun ng kapayapaan. Alin ho ba yung Pasko o kapayapaan? Pakinggan nyo kung alin yun. 5:7 ng unang Korinto. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. Sa makatwid bagay, si Kristo. Ang Pasko ho, ang Paskwa, si Kristo. Hindi ho yung kapanganakan ni Kristo, kundi si Kristo mismo. It is not the birth, but the person. Si Kristo ang Paskwa. Kaya ho, kung talagang tayo kay Kristo, dapat sundin natin yung Kristo dun sa gusto niyang paraan ng paggunita sa Kanya. Paano yun? Pakinggan niyo ho. 9:23. At sinabi niya sa lahat, ano yun? Kung ang sino bang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kami ho araw-araw sa aming paniwala, susunod kami kay Kristo. At kung araw-araw sumusunod ka, araw-araw meron kang peace o Pasko. Hindi 25 lang ng Disyembre. Alam niyo kung ba't naging 25 ng Disyembre? Itinaon yan doon sa paganong pagdiriwang ng tinatawag na winter solstice. Yung paganong pagdiriwang na yun. Doon itinaon ng mga naniniwalang sila raw Kristiyano. Kaya ho, kami hindi ganon. Ang aming pong paniwala, araw-araw dapat Pasko. Miski naman sa Katoliko, di ba gusto nila araw-araw Pasko? Ang sabi nung kanta, ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. So wala pong pagkakasala na ipagdiriwang. Wala akong pagkakasalang kumilala tayong may Pasko. Pero to celebrate it in the pagan way, kasalanan sa Diyos. Magandang gabi. Sige po. Adeli. Magandang gabi. Tanong ko lang sana kung alam mo ng Diyos kung ilan na malilikas pagdating ng araw ng paghuhukom. Alam mo, actually, walang bilang pa yun Yung maliligtas, wala pang bilang kasi bukas pa ang bukas pa ang pintuan ng pagliligtas. Kaya lang natin malalaman yon pag natapos na. Pag isinara na yung pinto, Kasi
miski sa Biblia, ang sabi sa Gawa 2:39, ganito. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ayon. Kaya maging ilan ang tawagin. Kung ilan ang matatawag, hindi pa natin alam. No? Ang Diyos man, hindi na niya man yan binibigyan ng bilang eh. Kasi bukas nga yung pagliligtas ng Diyos sa mga Gentiles o sa mga Hintil. Kaya sabi doon, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos. Kung ilan yung tatawagin, at kung ilan naman yung tutugon sa tawag. Meron kasing hindi tutugon sa tawag eh. Pakinggan mo sa 1:24 ng Kawikaan. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman itatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Sabi ng Diyos, meron siyang tinawag, ayaw sila'y tumanggi, sabi. Inunat ko aking kamay, ayaw kayong makinig. Kaya hindi naman lahat ng tao tutugon sa tawag ng Diyos. Kung ilan yung tutugon, yun ang maliligtas. Wala pang bilang. Maraming salamat. Salamat din. Magandang gabi po, Brother Lynn. Ako po may katanungan sana sa inyo po. Paano po, ba't hindi kayo nagtatanggap ng kapo kapag hindi pa rin nyo kaanib sa pananampalataya? Kasi po, yung abuloy, hain yun eh. Naniniwala kayo yung abuloy, hain? Offering. Di ba? Meron nun disiplina ang Biblia sa offering. Pakinggan nyo. 15. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pag ang offering nang gagaling sa isang taong masama, kasuklam-suklam sa Diyos. No. Bakit ikinukonsider ang isang tao'y masama? Kung ang ginagawa niya ay mali. Ngayon, halimbawa, may bisita kami. Nagsabong. Tapos pumunta rito. Tapos nagbibigay siya ng offering. Pag tinanggap namin, masama yun. Galing sa sabong yun eh. Pati kami madadamay dun sa masama niyang ginawa. Na yung pinagtalunan niya sa sabong, i-offer niya sa Diyos. Dapat ang ini-offer sa Diyos yung pinagpaguran. Yung kinita sa mabuting paraan. Walang daya, hindi sa sugal. Baka mamaya may puser nagpunta rito. Puser ng Shabu. O edi maraming pera. Mag-aabulo yun. 3,000, 5,000. Tatanggapin mo dahil malaki. Galing pala sa Shabu. Edi kasuklam-suklam sa Diyos, madadamay pa kami. Pero, hindi namin sinasabing lahat ng bisita namin masasama. Hindi. Nag-iingat lang kami. Kaya kami hindi tumatanggap ng abuloy sa hindi namin kapanampalataya kasi bago ka maging kasama rito, dudoktrinahan ka muna. Sasabihin sa iyo kung ano ang pwedeng hanap buhay at kung alin ang hindi pwede. Para dun sa pwedeng hanap buhay, marangal, dun ka kukuha ng iyo offering mo sa Diyos para tanggapin ng Diyos. Kasi ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos. Ngayon yung pastor, tanggap ng tanggap kahit kanino, hindi niya iniintindi kung tinatanggap ka ng Diyos. Basta't yung pera mo ang kailangan niya. Kaya sila, kahit sino, tinatanggapan nila. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganito po yung tanong ko. Ano po bang pinakamabuting magagawa ng isang tao para ipakita na siya ay nagsisisi para mapatawad ng kanyang mga kasalanan? Ang pinakamabuting magagawa ng isang tao para ipakitang siya ay nagsisisi? Opo. Kanino? Pakikita sa Diyos o pakikita sa kapwa? Sa Diyos po. Sa Diyos. Ang pinakamabuting magagawa ng isang tao na gusto niyang makita ng Diyos na siya ay nagsisisi, yung sinasabi dun sa 2 ng gawa ng mga apostol. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan." Ang first step, magsisisi, tapos magpapabautismo para mapatawad ang kasalanan.
Ano ngayon ang continuation nun? Pagka nabautismuhan ka na, para maipakita mo sa Diyos na genuine penitent sinner ka. Sa 6.4 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. After baptism, lalakad ka sa pagbabagong buhay. That is the best way because that is the way of the Bible. Salamat po. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.